Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman po ay pasadahan natin ang report sa katatapos lang na round number 5 ng malakasang Sinkfield Cup. Ang nakaharap dito ni Wesley ay ang malakas at leading na si Fabiano Caruana. Naku, matindihan na po ito at bago natin pasadahan ay atin munang sagutan ang ating iniiwang daily puzzle hatid sa atin ng ICC or Internet Chess Club. Congratulations po sa mga nakakita at nakasagot kahapon. Bishop B3 atakihin ng Queen, walang ibang pupuntahan kundi capturein ang pawn, sabay bitaw ng sacrifice doon with check at maku-queenless ng pwersahan ang black. White wins. Ayan, congratulations po mga kamatyas. Pupusuan natin ang mga nakatamang sagot at ito naman ang iiwan nating puzzle for today's video. Ayan, it's black to play mga kamatyas. Ano kaya daw dito ang series of moves na makapagbibigay o makakapag-deliver ng matinding matyas sa White King? Lapag nyo lang po sa comment section below mga kamatyas. Pupusuan po natin ang mga makakatamang sagot. Maraming salamat po. At pasadahan na natin ang ginawa dito ni Fabi, nag Knight F3. Knight F6 si Wesley, C4 English opening at C5. Ang tawag po dyan ay symmetrical English. At dito nag Knight C3, E6 ayun para magdi D5 kagad. At ini-4 naman kagad ni Fabi para ayaw niya kagad eh. Kung sasalubong ng D5, yan ang diskarte ni Fabi. At nag Knight C6 naman para kontrolin agad ang D4 square. Pero tinuluyan pa rin dito ni Fabi para, ayan, yun nga lang po, itsurang Maroxy bind na, no? Yung may E4, may C4, yun nga lang parang hindi tutugma. Kasi malakas po yung D5 ng black kasi naka E6 lang naman eh. At agad na nang ilang si Wesley sa pinayan, Bishop B4, ang threat kagad ay Knight takes E4 at dito discarding kinapture kagad yung Knight. Para saan? Bakit kinapture kagad na maaga? Para po maka Bishop D3 at masuportahan kagad yung pawn E4. Kasi po, hindi makaka-Bishop D3 kung meron pang hanging knight. Kakapturin lang ng libre. Kaya kailangan capturein muna yung knight eh. Nag-E5 naman si Wesley para timplado at balanse lang ang labanan sa sentro. Kasi po may diskarte naman ng white dito. Nagpupush yan. Tatakbo yung knight. Imagine niyo aargabyaduhin, iipitin ng black dito. Kaya kailangan E5 kagad. At dito nag-castling na, king safety. At nag-H3. Maagap naman si Fabi na iningatan kagad yung G4 square. Bakit? Maaaring ang balak niya mamaya mag-Bishop E3 para walang Knight G4 na pagka-release ng D-pawn, ano, at may suporta na yung Knight. At syempre, release the back rank. Kumbaga may pasingaw na yung King. No? Prophylactic move lang yung H3. Kinapture na ni Wesley ayun para bahagyang masira ang pawn structure. May double pawn. At yun nga lang, mapanganib pa rin to kasi dalawang espada ang nasa side ni Fabi. Kaya ingatan niya, malakas ang bishop pair eh. At nag D5, nagpaluwag kagad si Wesley para maganda ang galawan sa sentro. Kinapture ng e-pawn at yan po ang novelty mga kamatyas. Wala na sa libro ibig sabihin. Dahil ang palagian ditong ginagawa ay C takes D5. Pero nagbago ng diskarte si Fabi, kinapture ng ipon eh. Capture at nag-bishop G5 pin. Ayan, okay. At capture, nag-queen C7 kagad, tiniret kagad ni Wesley. Agad namang tinagpas ni Fabi yung knight sa F6. Ayan, na kung saan kapag kinapture yan, imagine niyo po, itsura pa lang oh. Papangit ang king ano at may double pawn din. Expose ang black king. So medyo nangangamba si Wesley dyan. Kaya nagpaka-practical na. One pawn down man siya pero opposite colored bishop. Yan ang nasa isip ni Wesley. One pawn down ang black eh. Oh. Pero mahirap yan kasi nga opposite colored bishop eh. O rook E8, tamang develop, latag, bishop G6. Ayan at rook E1 at dito nag A6. Ayun. Para walang threat. No? Pero dito po mga kamatyas, hindi ko mo opposite colored bishop automatic tabla na. Mayroon pa ring tamang proseso na dapat gawin ng black. No? Rook E7, ayan, nagkarga dito si Fabi. Parang kumbaga sa online na mouse slip. Nabitin pero huwag kayo kasi hindi pwedeng capturein ang tore dahil bitin ang rook sa A8 at mamamatyas. O kaya nag-rook D8 lang. Nag-queen B7. Ayan, pressure sa 7 trunk. Kasi hindi makagalaw ang tore kasi dito po, di ba, madalas ginagawa ito eh, rook E1 eh. Patong, di ba? Kaso kakapturein tapos may capture doon. Delikado kasi may pass pawn din.
Kaya pala hindi makagalaw pa yung tore doon. So nag Queen B7 muna at kinapture na ang tore capture at nag Queen C8 para mag-rook E8 naman. Pinatungan na ng tore dahil nawala na yung pagkakatret sa pawn A2. Nag F6 naman para tuloy pa rin ang rook E8 plan at maputol na rin ang kapangyarihan ng diagonal na yan. Nag Queen E6 check. Talagang in-invite na kagad mismo ni Fabi yung queen to queen. Pero hinarangan ng bishop. Capture at nag A3 para wala na ring tatamaan. Ayan. Rook B8. Rook E7. Gaganon. Rook B3 atake sa A3. Yun ang purpose ng Rook B8. Okay. Para maka Rook B3, maunahan kagad ni Wesley ng atake sa pawn A3. Nag Rook A7 at dito nag Bishop C4 dinipensahan at nag G4. Ayan, pasingaw na para yung king, syempre maka-activate na. Nag H6 muna para walang G5 mamaya kasi ito pong G4 may balak din pala mag G5 Oo nga pala, pagka kumapture, imagine niyo po may capture dun sa G7. So delikado, no? Kaya nag H6 si Wesley at nag F4. Talagang bibirahin talaga dyan sa G5, At kinapture na yung pawn A3. G5 na nga. Capture. At dito nag Bishop F7. Yan ang mga kailangang matamaan, mga kamatya, sa ganito. Kasi hindi pa rin biro ito. Hindi pa rin biro kung mapaka-capture dyan, ako po, capture yun. Tapos takes yung G5, magkakaroon ng strong pass pawn. So may panggulo. Kaya dito para ma-safe talaga, yan ang tamang dapat gawin. Ibigay uli yung pawn F6, capture, at nag King H2. Bakit hindi kinapture yung pawn F6? Ano meron? Mag-rook A2. Ayun. Itatali na yung king na wala na. Hindi na makakaalpas. Dito mga kamatyas, na-realize dito ni Fabi, anytime naman, pwede niyang capturein. So, nag-ano muna siya, nag King H2 muna. Para makawala muna yung king at magamit niyang ma-activate niya. Pero nag King G7, H4, nag-Rook A5 para pigilan yung push. Nag-Rook C7. Ayun, tinan nyo. Dito po sa laban na ito, masasabi natin na ang mas may pilit talaga si Fabi. Ayun, siya yung namimilit Ipupush niya yung pawn, Nag-Rook F5, King G3 muna, King G6 at nag-C4 na, nag-A5. Ayun, syempre para maipanggulo din. Nag-C5. Yun nga lang, dito talaga mga kamatyas. Medyo kung ako ang black dito, nakakapangamba sa posisyon. Kasi parang talagang mas malapit na yung pass pawn Samantalang yung pass pawn ni Wesley, pagpalagay ng may bishop si Fabi Kaya parang baliwala. Bishop D5, nag-Rook D7. Bakit? Anong mangyayari kung i-push ito? Pag nag-C6 may Rook F3 check at kapag nag-King H2 may Rook F4. Ayun, double. May pangulit din. May pangulit. Oo. O kaya pala nag-Rook D7 muna para pag chumek, obligado iintindihin pa yung bishop. Hindi makaka-Rook F4 ng malaya kasi may bitin. Nag-Rook F3 check pa rin. Grabing technique yon. Wow. Grabing technique. May ganun pala. Di ko nakita yung Rook H3 na yun Oo, pag kinapture nga pala may ganun. Kinapture na. Bakit kinapture na? Di may ganun. Yan. Kitang-kita sa evaluation bar. 0.00 naka-equalize ng ganun kadali si Wesley. Pero teka muna mga kamatyas. Teka po muna. May dahilan si Fabi bakit niya pinasok kasi naisip niya magkalayo naman yung pass pawns niya. Parang yung isa makakatawid Pero what if King G1 lang? Paano kung mag King G1? Bishop E4 lang, iiwas. Ayun. So isang option kasi yun Kaso nga lang iintindihin dito ni Fabi yung kaniyang pawn sa H4. Yan din ang iniisip niya Okay. Sige. Dito kasi sa capture, Bishop E6 check, King G3 and then capture, tapos ng King F4. Na dito kasi mga kamatyas, parang kasi malayo kasi outside kasi yung pass pawn ni Fabi Kaso nga lang may pangulit si Wesley. Talagang timplado rin Paparating yan sa A2 Nag-Bishop B2 ayun para ma-maintain na hindi makarating diyan. Bishop C6 abang-abang na lang dito si Wesley at nag-King G4 pupush. Chumek na King F4, Bishop C6 at dito ng King G4 check, King F4 at dito po ay tinanggap na ni Fabi
no? Si Fabi po yung nakikita ko talagang may pilit pero ayan, at least nakasurvive si Wesley. Medyo ang naramdaman kong may bigat dito yung sa side ni Wesley, mga kamatsas. Kaya medyo... Actually, ang labanan po nila ngayong round 5 ay masasabing medyo boring Kasi lahat po puro tabla. O table, wala nagkapisaan Ayan. O, kaya ang standing after round number 5, eto po. Nangunguna pa rin naman si Fabi. Ang alam ko po yung next round, rest day kasi nakalima na sila. So long game ito, may rest day talaga yan kailangan. O, kasi long game, mapapata yung katawan nila at kaisipan pagka tuloy-tuloy, hindi na healthy. Noong araw ang inaano dyan yung adjournment. Inalis na po yung adjournment, tatapusin talaga yung laban. O, lalo ngayon, hindi na pwedeng adjournment kasi may mga computer engine na. O, dati, sinisild pa, tapos kinabukasan na itutuloy. O, ngayon, di computer kaya baliwala na yun, mawawala na talaga ng art ang chess pagka ganun. So, tama lang na alisin yung adjournment and then, yun nga lang, may rest day. Kasi long game po ito kaya makukurta utak nila dito. So, yan po ang standing nila. Pumapangalawa si Aronian and Pragnananda, Wesley So. So, not bad. Ang ganda pa rin po ng standing ni Wesley. Isang panalo lang ang iniintay natin kay Wesley. Lahat tabla, Isang panalo lang, biglang angat yan. Biglang angat po yan, mga kamatsas, yan ang aabangan natin. Sino kaya ang kanyang mapipisa? At ang next round na abangan natin, ayan, Abdul Saturov versus MBL, Gukesh, Alireza, Prag, Duda, Sebian, Caruana, kalaban ni Wesley ay si Levon Aronian na. O yan po ang aabangan natin, mga kamatsas. Alright, maraming salamat po sa inyong panonood at pagkatsaga. Sana natuto kayo sa especially ang lesson dito, yung endgame technique, mga kamatsas. Yun talaga ang nagustuhan ko dito. Okay, at mamaya po ay papasadahan na natin yung mga nakalaro ko na sila Nigel Short, Vice Shali, yung kapatid ni Pragnananda, at si Hikaru Nakamura. Akalain nyo, nasa kama pa lang ako, nag-pop up, nakita ko. May notif si Nakamura. Aba, talagang pupungas-pungas pa ako, nagmadali na ako. Sabi ko, minsan lang maghamon to. 3,400 ang rating. Talagang inaccept ko na. Kahit sa cellphone lang ako naglaro. Ay nako, ano kaya nangyari? Yan. Yan po ang inyong abangan. Isusunod kagad natin maya-maya lang. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.